Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon sa kanya, doon sa administration. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, walang takot, kapag pasyal ka, maski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. Easier for you to find employment or jobs now than before. Did go po naman. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila makapos. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagpupo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang utangin. Alam mo kung ako ang durubista, gumigano'n ako. Bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa bitbitan. So, basta yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang banal. Buang yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw.
Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Yes. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganun ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you are doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung Duterte, mahina kasi gano'n, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Yes. Ang tignan mo ang Pilipino, basta magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski patas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya, I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. But aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang alaala ko sa kanya. Parang durog talaga ng babae. Now we have Tommy Rodriguez. Alam mo, isang tao, importante talaga to. Importante to. Maski kami, alam namin, maski yung nakilala sa akin personal, importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision
at nakita as a matter of, hindi naman kailangan sabihin, pag nakita natin as a matter of principle, importante talaga yun. Attorney Rodrigo.